Zone Authority o SEZA. Mura raw kasi ang mga ito at nasa maayos na kondisyon pa. Mula sa Cagayan, nakatutok si Carlo Lorenzo. Tuwang-tuwa si Oscar de la Fuente sa bagong bili niyang sasakyan. Bagamat second-hand, kontento raw siya sa Nissan Serena na ito na binili niya sa halagang 340,000 pesos sa Apollo International Trading Corporation dito sa Cagayan Economic Zone. Dahil may mga gasgas, hiniling niya sa Apollo na ayusin muna ito bago niya iuwi. Maganda yung mga sasakyan dito, mura, saka yung mga gawa sa Japan, maganda. Magandang interior, magandang mga under chassis, mga pintura, pati aircon, maganda. Sinuri ni De La Fuente ang mga papeles at nakitang nabayaran ang mga buwis, kaya para sa kanya, chismis lang daw ang bali-balitang may smuggling na nagaganap. Sa palagay ko naman po, walang smuggling ito dahil nakita ko namang papeles nito, nakabayad naman ng mga taxes, mga ad valorem, custom taxes. Ang lugar ng Apollo ay matatagpuan sa yard na pinatatakbo ng manugang ni Senador Juan Ponce Enrile, kung saan iba't ibang car dealers ang rumerenta ng pwesto. Sa mga bagong dating na sasakyan dito sa Apollo, itong right-hand drive na Suzuki Wagon R ang pinakamura. Naglalaro ang presyo nito mula 240,000 pesos hanggang 260,000 pesos. Ito naman ang pinakamahal, Mercedes-Benz SLK 230 na left-hand drive. Ang presyo mula 750 hanggang 850,000 pesos. Ayon sa Apollo, karamihan sa second-hand vehicles nila ay galing Japan. May contact sila doon na may kumpanyang otorisadong pumunta sa mga auction sa Japan kada linggo para bumili ng segunda manong sasakyan na binibenta sa Japan at ibang mga bansa. Pagdating kasi sa price, meron kaming limit, no? Kunyari gusto namin sa ganitong amount lang yung sasakyan na yon. So tatry niya humanap sa auction na up to that amount only. Mura raw ang bentahan sa mga auction sa Japan. Dinahilan nila ang kultura doon na kung ikukumpara sa kultura natin, palugi raw na binibenta ng mga Hapon ang mga gamit na nilang sasakyan. Alam mo naman hapon mayaman yung mga yan eh. No, pag luma ng sasakyan, ayaw na nila yon. And another reason doon, yung registration nila. Pag luma na kasi yung sasakyan mo, minsan mas mahal pa yung renewal ng sasakyan eh, kesa dun sa value ng sasakyan mo mismo. So, ang ginagawa nila, dispose na lang nila. Hindi naman tinatapon sa junk shop. Kumbaga, binebenta na lang nila sa auction. Malaking bahagi ng ginagastos ng Apollo ay ang pagpapabiyahe ng mga sasakyan mula Japan papunta rito, mga buwis, registration at pagpapaayos ng mga sasakyan na karaniway right-hand drive. May iba pang car dealers sa yard ng Cagayan Economic Zone pero ang Apollo ang pinakamalaki. Mula Santa Ana, Cagayan, Carlo Lorenzo, nakatutok 24 oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao.